Guys, good evening. Sana'y nasa mabuti tayong kalagayan lahat. Welcome back to my channel. So, ngayon na naman ako nakapag-upload. So, ito po guys, part 2 ito ng nauna kong na-upload. So, ito po yung DIY waste oil stove na wala pong nozzle. So, kung napapansin nyo po, wala po siyang butas sa gitna. So, yan pong nakikita nyong bilog, tapal po yan. So, tinakpan ko po yung butas niyan. Kasi dati po may nozzle yan. So, tinanggal ko po. Dahil po bago ang design natin, so, tinanggal ko na po yung butas dyan. So, guys, kung bago ka pa lang po sa aking channel, so, please subscribe my channel. Then, paki-like and share na rin para maraming makalam dito sa ating new innovation na DIY waste oil stove. So, guys, abangan nyo. Ipapakita ko po yung performance nitong ating walang nozzle na waste oil stove. So, guys, tara. Shoutout nga pala sa lahat ng mga gumagawa ng kalan. Lalahatin ko na po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. Mga kaleros, shoutout sa inyong lahat. Okay, ito po guys, ipinapakita ko po sa inyo kung gaano kadali o gaano kabilis maglinis ng ating chamber. Kasi po wala pong harang sa gitna. So napakadali lang. Gagamit ka lang po ng scratch paper. So ayan, malinis na. So guys, ito po yung part 2 ng nauna kong in-upload na wala pong nozzle. So ito na po yung final testing niyan. So pinix ko na po siya. Pero hindi pa po ito yari. So maglalagay pa ako ng frame niyan. Then yung iaayos ko pa yung daanan ng hangin, yung lalagyan ng blower. Then yung daanan ng oil. So hindi po siya bluish, pero nagkukulay blue naman po siya. Pero po pag sinalangan po siya, bluish po siya. Try natin. Maganda kapag sinalangan siya. So ayan po guys, yan po yung kanyang performance. So tutumba siya. So wala pa kasing frame. Buwis naman po siya kapag sinasalangan. Yan po. So, tingnan natin kung anong number yung ating controller. So, nasa number 3. So, i-try natin try nating number 1. Kaya nasa minimum. Okay. Nasa pinaka mababang control dito sa minimum. Yan po guys, yung kanyang apoy. Kanyang performance. So yan po siya. So number 1 natin. Masyadong maliwanag. So yan, lagyan natin ng konting hangin. So yan po. So yan po siya. Pwede po siyang pang-in ng kanin.
Ito na po guys yung part 2 nung wala nating nozzle na ginawa. So guys, wala pong nozzle yan. So yung hangin yan nagmumula dyan sa chamber. Meron siyang air tank. Ito po yung air tank niya. Ito yung air tank niya, then ito yung kanyang chamber. Detress lang po ang chamber niya. Detress lang po. So konti na lang oil. Kasi natin ng konti. Ayan, para konti na lang ang oil niya. So may air tank siya. Then yung kanyang pinaka chamber niya sa loob, yun po yung may butas. Kaya yung nasa gitna natin na nilagay na tubo, yun yung parang nozzle, pero wala po siyang hangin. Bandahan lang po siya nung hangin na nanggagaling dito sa air tank papunta doon sa chamber na may butas. So yan po yung ating design. So hindi ko na po naipakita kung paano po ginawa, pero basic na basic po. Yun po yung style niyan. So dalawang isang air tank itong sa labas, then isang chamber sa loob. So yan po yung kanyang style. So maganda naman po guys. Okay naman siya. So okay guys, papaliwanag ko po itong ating bagong gawa, yung part 2 ng ating walang nozzle na ating DIY na stove. So ito po yung yung pang splash proof niya. So kailangan po ito dito. Ayan. So ito po yung parang nozzle niya. Kasi importante po ito. Dahil ito po yung binabandahan o parang bouncer ng hangin. Ito. So diuno po siya. Ayan. Papakita ko po sa inyo guys. Tsaka gandahan nito, yung nai-stack yung kanyang carbon dito. So madaling tanggalin. Ayan, madaling linisin at madaling tanggalin. So ito po yung nagsisilbing nozzle, pero hindi po siya yung dinadaanan o nilalabasan ng hangin. Ayan po. So kung napapansin nyo po, wala po siyang butas. Kahit sa taas, sa gilid, wala po siyang butas. Meron po siyang base, ayan, pabilog, sa baba. So, yan po guys ang ating design. Silipin natin yung chamber natin. Ayan. May tira pang langis, so hindi pa naubos. So may kunti pang langis siya. Ayan. So kung nakikita nyo, wala siyang butas dito. Ayan, wala siyang butas. So ayan, plain lang po siya na parang cup lang. Ayan. So ayan po yung design natin. Siguro magtatanong kayo guys kung saan nanggagaling ang hangin. Ito pong pinaka chamber natin. Ito yung chamber natin. Detress po ito na chamber natin. Dito po ako nagbutas. Diyan. Dito po ako nagbutas. So bali ang butas niyan is sa baba. Yung oil enhancer is 4. Then sa taas 8 na naka-slant. Yung sa taas nung enhancer. Then sa pinakagitna, yung pinaka last na butas niya is 8 din. So interval po yung butas niya para hindi po siya magkasalubong.
So bali 8 is nasa ano lang po, nasa 20 holes lang po itong ating nilagay dito. So ang hangin niya po, syempre nagmumula dito sa ating blower, papunta dito sa passage sa sa tube. Nag-curve ako dito para lumapat dito sa ating chamber. So kung gagawa kayo guys, pwede naman na square. So square. So yung may kanto. Depende sa inyo kung ano yung available nyo na panlagay nyo dito. Ako kasi guys, yung nilagay yung dito, yung naka-curve na yan, isa lang yan, tsaka ito. Kinorve ko lang siya. So hindi na ako nag-extra para maglagay dito. Then yung pinaka base niya, so sarado po siya, plain po siya yung sa ilalim. Yan. Then ito po yung air tank niya. Ito po. Ito. Magmula dito sa detress na to, kasi ito 4.5 tong 4.5 tong ating air tank. Yan, 4.5 to, then ito tres. So ito po yung air tank niya. Yan po. Kaya kung napapansin nyo, kahit na napakahina ng control natin, ay napakaganda pa rin ang apoy niya. Tsaka yung apoy niya hindi yung bumubuga-buga. Kasi po, kahit napakahina ng hangin na ibinibigay nito, meron po siyang storage na hangin dito. Kaya yun po ang nagsusupport para ma-maintain niya yung lakas ng hangin na ibinubuga na nilalabas dito sa ating chamber. So yan po guys ang ating design. So pinaliwanag ko na po. Then ito yung daanan to ng oil. So nilevel ko na rin yan. Then lalagyan ko rin to ng oil regulator. So yan po. So nakapix na po yan. Nakakabit yan po dito. So naka-welding po yan dito, and then naka-welding po yan dito sa labas. Ayan. Then ito, ang gagawin ko pa dito, maglalagay ako dito ng elbow. Papaganyan ko siya papunta ron para dito yung nakapwesto yung kanyang blower. So hindi dito. Ito temporary lang to. So naka-L siya diyan papunta diyan. Yan. Yan, kung napapansin niyo wala po siyang tubo doon sa ilalim. Wala po siyang tubo doon kasi andito yung hangin niya. Dahil may air tank siya. So okay guys, nakakuha guys. So ito yung ating bandahan, bouncer, bandahan ng ating air na galing dito sa ating chamber. So parang ito na po yung tinatawag natin na parang ito na yung tinatawag nating nozzle burner. Pero hindi naman natin masasabing nozzle kasi laki na nung yung chamber niya. Tawag diyan yun na rin mismo ang burner niya. Pero parang ganoon na rin. So bahala na po kayo guys kung anong mas magandang isasuggest ko po kung sino po makatawag po ng magandang term dito, paki-comment na lang po sa baba sa comment section. So hindi ko alam kung anong tamang term dito. So basta etong chamber meron pong siyang butas. Then may air tank siya. Then eto bandahan siya. Yan. Then nakagandahan po nito tulad nga sinabi ko, dito na i-stack yung carbon niya, yung papel niya, yung natutunaw na oil tsaka yung papel. So wala po doon sa loob. Mangingitim lang po ang loob pero madaling linisin po yan. Dahil andito po yung dumi. So tama po guys. So yan po yung ating
paliwanag dito sa bago nating innovation na walang nozzle na DIY stove natin. Then ito po, may ano po siya, may splash proof. Yan. So bala ko nga palakihin pa yung butas nito. Palakihin pa yung butas nito, then palakihan ko pa ng konti ito. Ito yung pinakapayong niya. Pero pasamantala, ito muna yung gagamitin ko. So, ito po yung splash proof. Yan. Yan, di uno lang po ito. Itong tapat nito. Yung butas niyan. So, yan po guys. Yan po yung ating new innovation na DIY stove natin. So, hindi pa po ito yari. So, malapit na po. Kasi gagawin ko na lang dito. Ito yung kabitan ng ating blower. Then, yung frame. So, dito, okay na rin po siya. So, gagrind na lang natin to para malinis. Then, maglalagay tayo ng patakan dito. Yung pinaka-regulator niya. So, guys, yan lang po. So, maraming salamat po sa mga nanood. Lalong-lalo na po sa mga subscriber natin at sa patuloy na nagsusuporta dito sa ating channel. So, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, sir, idol, bro, please paki-subscribe naman po ng aking channel. So, and again, Happy New Year and God bless. So, bye-bye.